6 years. No? Yung target namin, dapat matapos siya by end term sa 2028, pero natapos namin siya sa loob ng 3 taon, ang 1,000,000 puno. At masaya din kami dahil sumali ang local government unit of Zamboanga City at ang mga taga Zamboanga City, ang mga naninirahan dito, na magtanim ng 3,000 puno ngayong araw na ito. Now that you were able to achieve your 100 million trees for 1 goal million. po, 1 million rather, sorry, VP. What's next po, VP? Tutuloy kami, ma'am. Tutuloy kami sa pagtatanim. Hindi kami titigil sa 1,000,000. Gusto namin sana umabot kami ng 2 million by 2028. It is a dream. But anything na lampas 1,000,000, masaya na kami dahil ang target talaga namin na regalo para sa Pilipinas mula sa Office of the Vice President sa loob ng 6 na taon is 1,000,000. Pero dito ngayong umaga nagsimula ang pangarap namin para sa 2,000,000 puno para sa Pilipinas. Ma'am, proceed na kami sa other matters. Ma'am. Ma'am, ang ICC po ay disqualify na po si Chief Prosecutor Milton. Yes, oo. Hindi ko po nababasa ang papel kung ano yung laman ng desisyon ng diskwalifikasyon. Pero ang pagkakaalam ko po ay meron talaga siyang conflict of interest dahil meron siyang mga representasyon noon sa mga alleged or supposed witnesses. Pero you think, ma'am, it's better now for the defense team now that he's out? Sa prosecution naman kasi hindi mahalaga kung sino yung prosecutor kasi pareho lang din naman talaga yung gagawin nila na pag-iimbestiga, pareho lang din yung gagawin nila na case build up, no. So ang mahalaga talaga is ang preparation ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa lahat ng mga posibleng ilabas na witnesses at ebidensya ng prosecution. Ma'am, sorry, alam namin paulit-ulit ang tanong pero ang dami pa rin kasi interesado. Makibalita pa rin tayo, sir. How's PRRD po? When was the last time you talked with him po? Matagal na kami hindi nagkausap. Matagal na. Siya hindi tumatawag sa akin. Ang alam ko na ang kausap niya is si Kitty. So si Kitty yung mas may alam kung ano yung nangyayari sa kanya ngayon. At yung nagbibisita sa kanya doon halos araw-araw sa Hague ay yung kapatid niya, si Bong Duterte. Pero may sinasabi si Senator De La Rosa na skin and bones daw sa PRD, is that true? Well, dati pa naman namin sinasabi yon, no? Nung una ko siyang nakita noong pagbalik ko sa Hague, May ko sa Hague, nakita ko na ang laki ng kanyang pinayat. At hindi naman nakakagulat yon, sabi ko nga, dahil wala siyang gana kumain. At wala siyang gana sa maraming bagay dahil sa kanyang sitwasyon. Ma'am, it's been 7 months already. Di ba ikaw ang laging pinupulot ko, sir, kapag kailan mo daw siya yung lalabas? Yes, ma'am. Opo. Di ba ikaw lagi niyang parang sabi niya, hindi, baka nakalimutan mo na ako? Yes, ma'am. Opo. Yes. Nasabihan naman na siya ng lawyer kung ano yung ginagawa ng mga lawyers, no? At lagi ko rin kausap ang mga abogado ko ano yung mga posible pang gawin para sa kaso niya. At kagabi, meron din akong mga kausap na mga abogado na mga Pilipino kung ano pa yung pwedeng gawin namin para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ma'am, may SWS survey po, yung trust rating po ninyo ay bumaba from 61% naging 53% na lang po. Your reaction po on that? And ano po tingin nyo na naging parang consideration, ba't po kaya naging bumaba yung trust rating? Well, baka siguro dahil hindi ako makapag-speculate, no, kung ano yung rason ng mga
kababayan natin kung bakit bumaba yung trust rating. Pero ang masasabi ko ay committed kami sa Office of the Vice President at ako ang inyong pangalawang Pangulo na pag-igihin pa yung trabaho namin at paniguraduhin na lahat ng projects na nandyan sa loob ng Office of the Vice President ay umabot doon sa mga unserved and underserved areas ng ating bansa at doon sa mga areas, sa urban areas na nangangailangan. Ma'am, si Palace Officer Claire Caso ay nag-react din po dun sa mga naging pahayag niyo po kahapon. May sinabi po siya na puro salita, puro bintang, walang ebidensya, walang kwenta. At sinabi rin po ni Yusek Castro na ang Marcos administration daw po ay nililinis daw po yung mga naiwanan daw po na mga corruption po ng dating administration, which is your father po, PRRD. Well, unang-una, wala naman akong binintang sa kanila. So, hindi ko alam kung ano yung sinasabi niya na puro bintang na walang ebidensya. At pangalawa, rightly so, no? Hindi lang dapat sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Kung meron pa sa administrasyon ni Pangulong Aquino, ni Pangulong Arroyo, lahat. Kasama na rin yung iskandalo sa korupsyon sa administrasyon ni Pangulong Marcos. So wag silang selective. Wag silang Duterte ng Duterte lang. Kasi kung totoong korupsyon ang pinag-uusapan natin, hindi naman kahapon lang ang korupsyon eh. Ngayon lang siya lumaki ng ganito kagrabe na nasira yung ating bansa.